Paano mo kikilalanin ang taong gusto mong makasama habang buhay? Hello, hello, hello! Hello Philippines! Hello world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog. Nasa inyo'y bumabati. Chawut! Aray ko! Marami ang nahuhumaling agad sa magandang mukha, magandang katawan, o sa magaling magsalita. Pero ang tanong, kapag nawala na ang ganda, ano pa ang matitira? Beauty is temporary. Character is what stay. Kung seryoso kang maghanap ng taong gusto mong makasama habang buhay, huwag mong ibase ang desisyon mo sa kung gaano mo siya kaganda o kagwapo kapag magkasama kayo. Subukan mong pumunta sa bahay nila, makisalo sa pagkainan. Dun kasi mas natural ang tao, hindi na kailangang mapagpanggap. Obserbahan mo kung paano sila mag-usap bilang pamilya. May respeto ba sila sa isa't isa? Marunong bang magpasalamat? May nag-aasikaso ba ng kusa? Paano niya tratuhin ang kanyang mga magulang? Paano siya makipag-usap sa mga kapatid niya? Simple lang ang mga eksenang yan. Pero napakalaking bagay kapag naging mag-asawa na kayo sa loob ng bahay. Hindi mo makikita sa labas. At totoo rin na maraming anak, may respeto ba sila sa isa't isa? Marunong bang magpasalamat? May nag-aasikaso ba ng kusa? Paano niya tratuhin ang kanyang mga magulang? Ang lumalaki sa nakikita nilang ginagawa sa loob ng bahay. Kapag ang isang ina ay masipag mag-alaga at marunong magsilbi sa pamilya, madalas ay naipapasa niya rin ang mga ugaling iyan sa kaniyang mga anak. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang lahat ng pamilya o lahat ng anak, pero malaking impluwensya pa rin ang tahanan sa paghubog ng magandang ugali. The way a person treat the people at home often says more than the way they treat a boyfriend or girlfriend during the early stage of a relationship. Hindi dahil mapili ka, hindi dahil naghahanap ka ng perpektong tao, kundi dahil karapatan mong kilalanin ng mabuti ang taong balak mong pakasalan. Ang pag-aasawa ay hindi lang buwan lamang. Hindi ito tungkol sa wedding day. It's about everyday life. Araw-araw kayong nagigising sa iisang buhay. Araw-araw kayong haharap sa problema, gastusin, pagod, at mga desisyong kailangang gawin bilang mag-asawa. Kaya mas mahalaga ang ugali kaysa sa itsura. Aray ko! Chawut! Dahil ang pagmamahal na tumatagal
ay hindi lang nakabase sa atraksyon. Nakabase ito sa respeto, malasakit at responsibility. Kumukupas ang ganda, pero ang magandang ugali ay lalong gumaganda habang tumatagal. Kung may anak kang nasa tamang edad na para pumasok sa relasyon, o may kaibigan kang naghahanap ng makakasama habang buhay, baka ito ang paalalang kailangan niyang marinig ngayon. Minsan ang tamang desisyon ay nagsisimula sa tamang paraan ng pagkilala. Aray ko, Diyos ko po, Rudy. Jowo!